sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sinabing determinado ang Association of Southeast Asian Nation at Asia-Pacific Economic Cooperation member economies na hindi babalik sa Cold War mentality ang mga bansa kung saan kailangang may panigan na isang nasyon. Hataw Balita. Isa na namang tauhan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group nahuli sa pagbebenta ng iligal na droga sa buy-bust operation ng mga tauhan ng Regional Drug Enforcement Unit ng NCRPO. Hataw Balita. Department of Justice, sinampahan ng kaso ang 6 na individual na umano'y sangkot sa pagkawala ng ilang sabungero Enero noong nakaraang taon. Hataw Balita. Bureau of Corrections sinaasahang maghahain ng panibagong kaso laban kay suspended Chief Gerald Bantag sa Biyernes. Hataw Balita. Presyo ng bigas, posibleng tumaas pa ng piso sa regular milled at 2 pesos sa well-milled ayon sa isang agriculture group. Hataw Balita. At Saudi Arabia government humingi na ng tulong sa Department of Migrant Workers upang may update ang ilang personal information ng mga overseas Filipino workers sa Saudi na kasama sa listahan ng mga makakatanggap ng back pay o wage claims. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, determinado ang Association of Southeast Asian Nations at Asia-Pacific Economic Cooperation member economies na hindi babalik sa Cold War mentality ang mga bansa kung saan kailangang may panigan na isang nasyon. Ayon ito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nasa Davos, Switzerland ngayon para sa World Economic Forum. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I think we are determined as a group in ASEAN and in the Indo-Pacific, those around the Indo-Pacific, despite all of this conflict, we are determined to stay away from that. Paliwanag ni PBBM, may matinding pressure ngayon sa Asia-Pacific countries na kailangang may panigan sa gitna ng geopolitical tension sa rehiyon. Git ng Pangulo, hindi dapat idetermina ng isang bansa ang magiging kapalaran ng Indo-Pacific. Ayon pa sa Pangulo, ang iba pang leader sa rehiyon, kabilang siya, ay nagnanais ng multipolar system sa South China Sea kung saan walang dapat na isang bansa ang kumokontrol dito. In that we all desire, especially let us say around the South China Sea, we all desire a more multipolar. However, the forces of us going back to that Cold War type of scenario where you have to choose one side or the other are strong. Hataw Balita. Isa na namang tauhan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group o PIDEG ang nahuli sa pagbebenta ng droga. Naaresto sa buy-bust operation ng mga tauhan ng Regional Drug Enforcement Unit ng NCRPO si Police Staff Sergeant Ed Dyson Banaag Lunes ng gabi. Nakuha sa kanyang nasa 170,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Kasama rin sa hinuli ng mga tauhan ng NCRPO ang 2 pang pulis ng CIDG na sinasabing nakikialam sa proseso ng investigasyon at inventory sa nakumpiskang iligal na droga. Git ni Police Colonel Red Maranan, Public Information Office Chief ng PNP, hindi kinukonsinte ng PNP ang mga tauhan itong sangkot sa katiwalian, lalo na sa iligal na droga. Pakinggan po natin si Police Colonel Red Maranan. Maliwanag naman ang sinabi ng ating Chief PNP, ang ating mga kasamahan na hindi magbabago at patuloy na i-engage yung sarili nila sa illegal drug activities ay aming huhulihin, kakasuhan at ikukulong. Kasama nito ang pag-dismiss sa serbisyo sa lalong madaling panahon.
Dagdag pa ni Colonel Maranan, inaalam na ng PNP ang kaugnayan ni Police Staff Sergeant Banaag kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo o Mayo Jr., ang pulis na umano'y sangkot sa nakumpiskang 990 kilos ng shabu sa Tondo, Manila noong October 2022. Base sa dokumentong nakuha ng UNTV, ang police official na nagpwesto umano kay Banaag sa PNP PIDEG mula sa Personnel Holding and Accounting Unit noong 2020 at ang nagbalik kay Mayo sa PIDEG mula sa Mindanao ay isang tao. Si Mayo ay isa sa mga pulis na ipinatapon sa Mindanao sa panahon ng Administrasyong Duterte dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa iligal na droga. Nauna nang sinabi ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na ang nagbalik kay Mayo sa PIDEG ay isang senior official o mataas na opisyal ng PNP. Hataw Balita. Sinampahan ng Department of Justice ng kaso ang 6 na individual na umano'y sangkot sa pagkawala ng ilang sabungero Enero noong nakaraang taon. Ayon sa tagapagsalita ng DOJ na si Michael Clabano, kabilang sa mga sinampahan ng kaso sa Manila sa Regional Trial Court ay sina Julie Patidongan, Lear Codilla, Mark Carlos Zabala, Virgilio Bayog, John Ree Consolacion at Roberto Matiliano Jr. Nagsabwatan umano ang mga nasabing individual sa pagdukot sa mga sabungerong sina Claude Inonog, James Bakay, Merlon Bakay, Rondel Cristorum, Mark Joseph Velasco at Roel Gomez. Inatasan na ng DOJ ang mga law enforcement agency na tugisin ang mga sinampahan. Hinihimok din ang mga may alam sa kanilang kinaroroonan na ipagbigay alam ito sa kinauukulan. Hataw Balita. Panibagong kaso ang inaasahang ihahain ng Bureau of Corrections o BUCOR laban kay suspended Chief Gerald Bantag sa Biyernes, January 20. Ayon kay BUCOR Officer in Charge, Director General Pio Katapang Jr., kasong physical injuries at pagbabanta ang plano nilang isampa laban kay Bantag sa Department of Justice. Dagdag pa ni Katapang, sa pagkakataong ito ang complainants ay mga tauhan mismo ng BUCOR. Ang mga ito'y sinasabing nakaranas ng pang-aabuso o pangmamaltrato ng suspendidong hepe ng kawanihan. BUCOR OIC Director General Pio Katapang Jr., pakinggan po natin. Ito yung mga nasaktan din kung panahon ni DJ Bantag. We will finalize it and will give the media a copy of the complaint. Dito nangyari yun, but now they are in Palawan, yung mga gusto mag-complain. Sinikap ng UNTV News na kuna ng pahayag ang kampo ni General Bantag, ngunit wala pa silang sagot. Hataw Balita. Sa iba pang balita, posibleng tumas pa ang presyo ng bigas ng piso sa regular milled at 2 pesos sa well milled ayon sa chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na si Rosendo So. Tumaas na niya sa 22 pesos ang kada kilo ng palay na ibinebenta ng mga magsasaka dahil sa taas ng gastos ngayon sa pagsasaka. Bukod pa rito ang na-delay na ayuda ng pataba. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture, 34 pesos ang kada kilo ng pinakamababa sa lokal na regular milled habang 37 naman sa imported. Ayon kay So, maabot na ngayon sa 40 pesos ang kada kilo ng well-milled na imported rice, pagdaong pa lamang nito sa pantalan. Kahit na marami anyang inangkat ay hindi pa rin nito napababa ang presyo sa merkado. Ayon naman sa DA, pag-uusapan pa nila ang mga gagawing hakbang para hindi tumaas ng sobra ang presyo ng bigas. Pakinggan po natin si Rex Esto Perez, Deputy Spokesperson ng DA. Kasi tingin namin, right now, yung pagtaas ng presyo ng bigas, yun po, re-review po natin ulit yun. Kung sa anong intervention na gagawin natin. Hataw Balita. Humingi na ng tulong ang Saudi Arabia government sa Department of Migrant Workers upang may update ang ilang personal information ng mga overseas Filipino workers sa Saudi na kasama sa listahan ng mga makakatanggap ng back pay o wage claims. Para sa mga Saudi claimant,
Kailangan lamang na magparehistro at mag-update ng inyong impormasyon sa link na ehqaq.dot o ./SaudiGyor o Saudioger. Sa mga may katanungan naman, magpadala lamang ng inyong mensahe sa mga email na makikita sa inyong screen. Maaari ring mag-message sa Facebook page ng Philippine Embassy sa Riyadh. Nagpaalala naman ang DMW sa mga OFW o claimants na makinig lamang sa opisyal na pahayag mula sa DMW tungkol sa claims upang maiwasan ang anumang maling impormasyon. Hataw Balita. Mas bumaba pa ang mga bagong kaso ng COVID-19 na naitatala sa Pilipinas. Sa datos ng Department of Health o DOH, 196 na lang ang bilang ng mga nadagdag nitong Martes, January 17. Ang total COVID-19 cases sa bansa ay umabot na sa 4,070,675. Ang mga aktibong kaso ay 11,342, 2.6% ang nationwide positivity rate. Samantala, 4 naman ang mga nadagdag sa bilang ng mga nasawi. 582 ang mga bagong gumaling. Sa kabuuan, 65,618 ang total deaths, habang ang total recoveries ay 3,993,715. At sa ating ulat panahon, sa kasalukuyan po ang ating binabantayang shear line ay nakakaapekto po sa Southern Luzon at sa Visayas. Mayroon din tayong minomonitor na dalawang low pressure area o LPA. As of 3 p.m. nitong Martes, January 17, ang isa rito ay namataan sa vicinity ng Pumunhon Island sa Eastern Samar at ang isang LPA ay nakita po sa 330 kilometers kanluran ng Puerto Princesa City ng Palawan. Bagamat mayroon tayong dalawang LPA sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR, ay nananatiling mababa ang tsansa na maging bagyo ang mga ito. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Surigao del Norte, Dinagat Islands, Eastern Visayas, Bicol Region, Quezon at Calayan Islands ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa LPA o shear line. Sa Apayao, Cagayan Valley at Aurora ay maasahan naman ang maulap na kalangitan na may pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Samantala, makararanas naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may hinang pag-ulan dahil pa rin sa hanging amihan. Sa nalalabing bahagi ng bansa naman ay maaasahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa LPA o Localized Thunderstorm. Manatiling alerto sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasangbahay. Ang agwat ng temperatura para po sa Lawag ay maglalaro mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Tugigaraw mula 22 hanggang 29 degrees Celsius. Sa Baguio City naman ay mula 16 to 22 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 24 to 29 degrees Celsius. Sa Tagaytay mula 22 to 29 degrees Celsius. At sa Legazpi City mula 24 hanggang 28 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, asahan po natin na maglalaro ang temperatura mula 24 to 31 degrees Celsius. Sa Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius. 25 to 30 sa Cagayan de Oro area. Sa Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 30 degrees Celsius. 25 to 30 sa Davao City area. At sa Zamboanga mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Sa kasalukuyan, meron po tayong nakataas na gale warning sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Isabela at Aurora. Kabilang din sa mga mayroong gale warning ang mga baybayin ng Northern Quezon, kabilang ang Northern at Eastern Coast ng Polillo Islands, Camarines Norte, Northern Coast ng Camarines Sur, Northern at Eastern Coast ng Catanduanes at ang Kalayaan Islands. Ang araw po ay sisikat alas 6:25 ng umaga. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Maaari nang maalis sa programa ng Department of Social Welfare and Development ang nasa 50,000 Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps
beneficiary sa Region 1. Ito'y matapos mapag-alaman ng ahensya na kaya na nilang suportahan ang edukasyon at nutrisyon ng kanilang mga anak kahit wala na ang tulong ng pamahalaan. Si Danny Munar humahataw. Hataw Balita. Inihahanda na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 1 ang registration at validation activities para sa panibagong Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Porpis Beneficiaries ngayong taon. Batay sa datos ng ahensya, mula 2021 ay mayroong 31,128 benepisyaryo ang maaari nang magsipagtapos o kailangan ng tanggalin sa nasabing programa. Kinabibilangan nito ng mga mahihirap na sangbahayan na kaya ng suportahan ang pag-aaral, edukasyon at nutrisyon ng kanilang mga anak kahit wala na ang tulong ng gobyerno mula sa nasabing programa. At nakikita po natin na meron tayong almost 50,000 na dapat palitan ngayong taon. Dahil sa una, nakakaangat na sila o kaya na nilang tumayo sa kanilang mga sariling paa. Pangalawa ay wala na silang 0 to 18 na miyembro ng sambahayan. Kabilang din dito ang nakitaan ng paglabag sa pulisiyang ipinatutupad ng ahensya gaya ng pagsasangla ng kanilang cash card at pagsusugal. Paliwanag pa ng ahensya sa ilalim ng Porpis, ang maximum children na kayang suportahan ng programa ay 3 lamang sa bawat sangbahayan kung saan sila ay makatatanggap ng mula 900 hanggang 3,450 piso kada buwan o nag-a-average ng 2,175 piso kada household batay sa kanilang pagsunod sa kondisyon ng programa. Dagdag pa ni Discalyar, bukod sa family development session na isinasagawa ng ahensya, meron rin silang capacity building activities, training sa paghahanap buhay sa tulong at suporta ng iba't ibang ahensya at stakeholders. Ito'y upang matulungan ang mga household beneficiaries na tumayo sa kanilang sariling mga paa at tuluyang makaahon mula sa kahirapan at huwag umasa lamang sa cash grant mula sa programa. Ngayong taon meron na 200,739 na benepisyaryo sa buong Region 1, kung saan karamihan sa mga ito ay nasa lalawigan ng Pangasinan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw! Hataw Balita. Isinigawa ng mga opisyal ng Region 2 Trauma and Medical Center at Department of Health sa Bayumbong, Nueva Vizcaya ang groundbreaking ceremony para sa itatayong 399 million pesos medicine building. Si Joanna Cabasal humahataw. Hataw Balita. Isang groundbreaking ceremony ang isinagawa kamakailan ng mga opisyal ng Region 2 Trauma and Medical Center at Department of Health o DOH para sa itatayong 5-story medicine building sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ayon kay Dr. Danilo Alejandro, Chief of Medical Professional Staff ng Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, ang ipatatayong medicine building ay isasagawa ngayong taon hanggang January 2027. Ang naturang proyekto ay nagkakahalaga ng 399 million pesos na pinondohan mula sa Health Facility Enhancement Program ng DOH. Nakapaloob sa itatayong ospital ang 250-bed medicine building kasama ang emergency at laboratory departments, blood bank, geriatric ward, intensive care units o ICUs at private wards. Ayon ng proyektong ito na matugunan ang tumataas na bilang ng mga pasyenteng nagpapagamot sa R2TMC. Sakaling matapos at buksan ang nasabing pasilidad, aasahan na magbibigay ito ng trabaho sa maraming medical practitioners sa rehiyon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Joanna Cabasal, humahataw! Hataw Balita. Truck ban sa bayan ng Carmen, Cebu at sa mga karatig bayan nito ipinag-utos ni Governor Gwendolyn Garcia. Si Edmond Hisola humahataw. Hataw Balita. Ipinag-utos ni Governor Gwendolyn Garcia ang pagpapatupad ng truck ban sa bayan ng Carmen at maging sa mga karatig bayan nito sa kanyang memorandum na ipinalabas nitong Lunes, January 16. Ipatutupad ang truck ban sa pagitan ng boundary ng Danao to Carmen at ng Carmen to Catmon. Magsisimula ng 12:01 AM ng Linggo, January 22 hanggang 12:01 AM ng Lunes, January 23.
Ipatutupad ito anya para maibsan ang mabigat na trapiko sa pagdaraos ng Sinulog Festival sa Carmen, Cebu ngayong January 22. Ang 10 contingents na pinull out sa sinulog sa SRP ang lalahok sa naturang sinulog sa Carmen. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cebu City, Edmond Disola, humahataw. Hataw Balita. Hinihiling ng provincial government ng Bulacan sa National Power Corporation o NAPOCOR na magtayo pa ng isang dam na magsisilbing catch basin ng pinakakawalang tubig sa Angat Dam. Layo nitong maiwasan ang mga pagbaha sa ilang lugar sa Bulacan sa tuwing nagpapakawala ng tubig ang Angat Dam at hindi masayang ng tubig. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita. Paulit-ulit na lang na problema ang pagbaha sa Bulacan sa tuwing magpapakawala ng tubig ang Angat Dam. Noong January 5 hanggang January 8, tuloy-tuloy na nagpalabas ng tubig ang National Power Corporation o NAPOCOR. Kaya ang resulta, baha ulit sa Bulacan. Ayon kay Bulacan Governor Daniel Fernando, 3,700 na pamilya ang apektado habang nasa 17 million pesos na halaga ng produktong pang-agrikultura ang napinsala. Para walang masayang na tubig sa dam at maiwasan na ang pagbaha, may panukala ang pamahalaang panlalawigan sa National Power Corporation o NAPOCOR at National Water Resources Board o NWRB. Ito ay gumawa ng isa pang dam na magsisilbing catch basin ng Angat Dam. Ang tagal na yan. Panahon pa ng Pangulong Pinoy pa yan eh. Problema na yan. Pagpaparelease ng tubig na yan na hindi napag-aaralan. So, gano'n, tuwing magmi-meeting naman sila, gagawin pag-meeting nila para how to manage the release, laging late. Always puno na ang dam. Now, nakita natin na kailangan, bigbigay tayo ng direktiba na kailangan itaas na nila sa higher ups nila na mga bossing nila talaga na gumawa na lang catch basin. Sinabi naman ni Dr. Sibilio David Jr., Executive Director ng NWRB, hindi sila tutol sa panukalang ito. Kailangan lang nila pag-uusapan at pag-aralan kasama ng National Power Corporation at ng Technical Working Group bago magtayo ng panibagong dam. Tayo naman po sa NWRB, makipag-ugnayan tayo sa mga karapatang ahensya po, kagaya po ng DPWH or even NWSS po at NIA, kapag-usapan din namin sa TWG kung ano yung mga karapatang aksyon para po matugunan yung panukala po ni Governor na ipunin yung mga excess na tubig po. Pag ito po ay naipon, ay mapapakinabangan natin, Dagdag pa ni Dr. David, malaki-laking pondo rin ang kakailanganin sa pagpapagawa ng isa pang dam. Kailangan ding pag-usapan kung saan ito itatayo at saan manggagaling ang pondo sa konstruksyon. Hindi pa po natin masasabi, kailangan po natin pag-aralan din yan. Kailangan din natin pag-aralan kung ano po yung mga nararapat na gagawin at para mapondo ito at kung saan po. So ito po kailangan po pag-aralan pa natin. Opo, kasama po din po kung paano ito popondohan. Sa ngayon, nasa 230 meters ang water level ng Angat Dam. Mataas sa 1 metro sa normal high water level ito. Wala namang planong magpakawala ng tubig ang National Power Corporation dahil nire-reserva para sa pangailangan sa irigasyon at supply ng tubig sa Metro Manila. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita. Nasa 9,000 customer na ng Masbate Mobo Water District ang apektado sa pagwala ng supply ng tubig sa bayan ng Mobo at siyudad ng Masbate. Mga kawani ng MMWD nag-o-overtime na upang makumpuni at maibalik agad ang kanilang serbisyo. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Tinatayang 9,000 residente sa bayan ng Mobo at siyudad ng Masbate ang nakararanas na 3 araw na water shortage bunsod ng pagkasira ng main transmission pipeline ng Masbate Mobo Water District o MMWD sa probinsya ng Masbate.
Actually, yung nasira kasi yung pinaka-main transmission, nagkaroon ng leak. So, yun po ang inaayos namin ngayon. Pero, before that, as early as November, meron na po kaming project hanap dyan, which is nagsisimula naman na talaga. At ngayon, nasa half na siya eh. Kino-concrete yung, yung sa main transmission para nga prevention ng sa flood. Tinatayang 7,000 residente ang apektado ng kawalan ng water supply bunsod ng pagkasira ng main pipeline ng Masbate Mobo Water District dito sa Masbate. Pagragasan ng tubig ba sa Bañadero River ang tinuturong dahilan ng pagkasira ng main pipeline ng MMWD sa Masbate. Nag-o-overtime na sa pagkumpuni ang mga kawalan ng Water District upang mapabilis ang pagkumpuni sa nasirang tubo. Kanya-kanya munang gawa ng paraan ang mga residenteng apektado ng kawalan ng supply ng tubig. Gaya na lamang ng negosyanteng si Dr. Sharon Locrida na gumagawa na lang ng paraan upang huwag tuloy maapektuhan at matigil ang kanyang negosyong tubigan. So ganun lang. Dapat ikaw as consumer, may backup ka palagi para hindi ka magka-problema sa amin sa water system dito sa Masbate. May mga reason din na hindi kaya i-control ng water district. So, we should understand also their situation. Maging ang opisina mismo ng water district ay walang supply ng tubig. Ang problema, yung baha. Kasi, hindi naman pwedeng i-welding yung transmission na nandun yung tubig. Although, medyo bumaba na daw yung tubig, nakaano pa din sa main transmission. Ito yung main transmission, nandito pa rin ang tubig. So, delikado pa din. Ayon kay MMWD Senior Accounting Arnie Cañete, may proyekto ng ginagawa ang MMWD upang mapatibay ang pinaglalagyan ng pipeline upang huwag masira ng tubig baha kapag may sama ng panahon. Pero aniya, magtatagal pa itong mangyari bunsod ng sunod-sunod na pagtaman na bagyo at sama ng panahon sa lalawigan. 3 araw pa ang hihintayin ng mga customer bago matapos ang pagsasaayos ng nasirang pipeline at tuloy maibalik ang water supply sa siyudad ng Masbate at bayan ng Mobo. Humihingi naman ng paumanhin at pag-unawa ang MMWD sa mga apektadong residente at kawalan ng supply ng tubig. Ayon sa MMWD, inaasahang agad tatapusin ang pagkumpuni sa nasirang tubo at tuloy maibabalik ang supply ng tubig sa mga apektadong residente sa bayan ng Mobo at siyudad ng Masbate. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Panahon na para ibalik sa 100 piso kada kilo ang presyo ng sibuyas. Ito ang panawagan ng mga nagtitinda at mamimili sa Bulacan para kumita at mabilis na maubos ang mga paninda. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita. Nasa 400 pesos na ang presyo ng per kilo ng sibuyas sa public market sa Bulacan. Bumaba ito ng 200 piso kumpara sa 600 to 700 pesos na presyo nitong Disyembre ng nakaraang taon. Ayon kay Aldrin, tindero ng gulay sa Bustos Public Market, nakaani na ng sibuyas ang mga onion farmers sa Pangasinan at ilang magsasaka sa Nueva Ecija, kaya bumaba ng kaunti ang presyo nito. Medyo bumaba ang presyo ng sibuyas natin. Nung December hanggang New Year, umabot pa ng 700. Marami nang umani na sibuyas. Hiling ng mga tindera, bumalik na sana sa dating presyo na 100 pesos kada kilo ang sibuyas para mabilis itong maubos at hindi ito mabulok at ma-stock ng matagal. Maganda nga, medyo bumaba pa yung sibuyas natin Dahil mahirap ang panahon ngayon. Bagsakan sa amin, konti lang din ang tubo namin, may mga nabubulok din. Tulad nito, mga bagong ani. Nakadalasang kasi ito, lulusaw. Konti lang din ang tubo bossing ngayon ito. Kasi iba bulok, katulad niyan, bulok na. Ayon naman kay Michelle, sobrang mahal talaga ng sibuyas dahil 360 per kilo ang hango nila dito. Kaya naman, bihirang-bihira niyang bumibili sa kanila ng per kilo. Pinakamarami na ang per peraso o hanggang 1/4. Mataas pa rin, hindi pa rin nila kaya. Talagang bili nila ng mga 2 piece, 2 peraso, 3. Magbenta kami nito, halos 1/4, 1/4. Ngayon, piece lang talaga, peraso. Mga karinderya, yun lang ako kumukuha ng per kilo. Pero yung mga nagluluto na per peraso lang talaga ang kuha nila.
Sinabi naman ng ilang mamimili, pinagkakasya lang nila ang budget nila sa araw-araw na pagkain. Subalit kung bababa ito sa 100 piso, ay bibili na sila ng maraming sibuyas para magamit sa pangsahog sa kanilang lutuin. Hindi pa rin po kaya ng budget sa mahal ang bilihin. Hindi lang naman po ito ang mahal ang bilihin eh. Lahat po nagtaas. 150 pwede po. 1 kilo pwede. 200 kaya pa po. Pero 380 mahal pa po yun. Ay, normal na presyo lang ulit. Bumalik lang presyo kahit mga 120, 150 gano'n. Pwede na yun. Mga per kilo gano'n. Sana tuloy-tuloy na pagbaba ng sibuyas. Siyempre, kailangan yun ang laging pang-araw-araw na kailangan. Pag mataas, konti lang ang mabibili. Samantala, ayon naman sa Provincial Agriculture ng Nueva Ecija, may posibilidad namang bumaba ang presyo ng sibuyas, ngunit depende ito sa aanihin na sibuyas sa buwan ng Pebrero. Kapag nangyari ito, marami na ring stock ng sibuyas ang Department of Agriculture sa cold storage facility sa Nueva Ecija. Kapag marami na ang ani, ay posibleng bumaba na ang presyo nito sa merkado. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Sana na nga, bumaba na ng tuloy-tuloy ang presyo ng sibuyas. Abangan sa pagbabalik ng Hataw Balita Pilipinas. Hataw Balita! Mass bloodletting activity muling isinagawa ng Members Church of God International o MCGI Guagua, Pampanga Chapter para sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo sa Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital. Hataw Balita! Dalawang mangingisda kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad sa lalawigan ng Camarines Norte matapos lumubog ang sinasakyan nitong bangka sa bahagi ng Canimog Island nitong Lunes. Hataw Balita! Ilang lugar sa Camarines Norte nakaranas ng mga pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng low pressure area at northeast monsoon. Hataw Balita! At 3 magkakasunod na mga pagyanig na itala sa probinsya ng Camarines Norte kaninang madaling araw. Hataw Balita! Patuloy po kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita Pilipinas. Panibagong hamon, pinatibay pang dedikasyon, serbisyo publikong maasahan anumang panahon, sandigan ng Diyos sa paghatid ng katotohanan. Ito ang balita para sa bayan at sa buong mundo. Mga paraan para mabawasan ng stress habang may krisis. Normal lang ang makaramdam ng lungkot, stress, takot o galit sa kasalukuyang krisis. Ito ang ilang paraan para harapin ito. Panatilihing malusog ang katawan sa pamamagitan ng proper diet, tamang oras ng pagtulog, exercise with social distancing at pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay. Umiwas sa paninigarilyo, pag-inom ng alak o paggamit ng droga. Mag-ingat sa fake news. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang source tulad ng WHO at DOH. Libangin ang sarili at maging produktibo. Makatutulong ito para mabawasan ng stress habang may krisis. Higit sa lahat, huwag kalimutang manalangin sa Diyos. Kailangan mo ba ng health professional na makakausap? Tumawag sa National Center for Mental Health sa mga numerong ito. Reminder from UNTV, your public service channel. Nakahanda na ba kayo kung mangyayari ang The Big One? Ito ang dapat gawin kung abutan ng malakas na lindol sa loob ng bahay o gusali. Huwag lumabas ng bahay o gusali, maliban na lang kung nanganganib na bumagsak ang bahay o gusali. Lumayo sa mga kagamitan na maaaring bumagsak at mabasag tulad ng salamin, picture frames,
malalaking cabinet, malalaking kasangkapan at mga nakasabit na mga bagay tulad ng wall fan, ceiling fan at mga ilaw. Humanap ng malapit, matibay na lamesa at mag-duct, over, and hold. Kung walang lamesa, pwede rin gumamit ng upuan para maprotektahan ang ulo at leeg. Pwede din gumamit ng bag, libro o unan. Pero kung walang pwedeng ipantakip, gamitin ng kamay at braso sa ganitong paraan. Hintayin matapos ang pagyanig bago mag-check kung kinakailangan lumabas ng bahay o gusali. Yan ang mga dapat gawin habang lumilindol. Ako si David Isaac Echalar, isang registered nurse, certified emergency medical technician. Oras, 40 minuto, makalipas po ang ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas, nagsagawa ng isang mass bloodletting activity ang Members Church of God International o MCGI Guagua, Pampanga Chapter para sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo sa Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital. Si Erica Endraca humahataw. Hataw Balita! Pangunahing advokasya ng Members Church of God International o MCGI ang makatulong sa kapwa-taong nangangailangan. Isa na dito ang oportunidad na makapagdugtong ng buhay sa pamamagitan ng pagdodonate ng dugo para sa mga nangangailangang pasyente. Ang MCGI kasi ever since ang ating ginagawa pagtulong sa kapwa. At ang pagdodonate ng dugo ay isa sa hindi may kakaila na ginagawa natin para makatulong sa ating mga kapwa-tao. Ayon sa medical experts, sa bawat isang blood donor ay makapagdurugtong na ito ng 3 buhay. Ang isang bag ng dugo natin na dinonate is nakakatulong or nakakasave ng 3 tao po. Ngayon po kasi sobrang dami ng nangangailangan dugo, tuloy-tuloy po ang mga nangangailangan. Kaya naman sa muling pagluluwag ng restrictions dahil sa COVID-19 pandemic ay nagpatuloy ang MCGI sa pagsasagawa ng mass bloodletting sa iba't ibang chapter. Isa na rito ang MCGI Guagua, Pampanga Chapter na nagsagawa ng mass bloodletting sa San Matias, Kilo, Guagua, Pampanga, katuwang ang Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital. Dahil sa pag-ibig at inisyatibo na makagawa ng mabuti, lubos ang kagalakan ng blood donors na sila ay kaisa sa ganitong gawain. Yung naiisip mo yung mga taong nangangailangan, nakakadugtong ka sa bagay na ikabubuti nila. Lalo na yung mga walang pera. Kaya yun ang lagi kong naiisip. Masaya sa kalooban, magaang sa pakiramdam. Parang lagi kang binibigyan ng lakas ng Diyos na makapagpatuloy, magbigay na magbigay. Kung iniibig po natin ng ating kapwa, ng ating kapatid, ay handa po tayong ibigay ang ating buhay para sa kanila. Kung handa po tayong ibigay ang ating buhay para sa kanila, mas lalo naman po na ang pagdadonate po ng dugo para madugtungan yung buhay po ng iba, tutugon po tayo. Masayang-masaya po kasi di man natin makita yung recipient ng dugo natin. Alam natin kahit sa maliit na paraan ay di man tayo naglabas ng pera, nakatulong po tayo sa kanila. Nagpapasalamat naman si Dr. Carl Dustin Cruz, blood bank physician ng Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital, sa patuloy na partnership ng MCGI sa pagdodonate ng dugo sa kanilang hospital. Lubos kami nagpapasalamat sa MCGI dahil naging partner namin sila. Actually, matagal na naming partner ang MCGI sa mga blood donation programs namin. And ito po na pagbabalik natin na magkaroon ng blood donation is isang malaking hakbang po para makahikayat din tayo sa ibang tao na mag-donate ng dugo. Samantala, umabot sa 67 bags ng dugo ang naibigay ng mga volunteer ng MCGI sa Guagua Chapter sa Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital sa natapos na mass bloodletting. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Pampanga, Erica Endraca, humahataw! Hataw Balita!
Apat na drug den sa Cebu City ang binuwag ng Philippine Drug Enforcement Agency 7. Si Edmond Hisola humahataw. Hataw Balita! Apat na magkakaibang drug den sa Cebu City ang binuwag ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 7 nitong Martes, January 17. Naunang hinalughog ng PDEA 7 ang isang drug den sa Sitio de la Concepcion sa Barangay Pasil. Nakatakas ang subject na si Clifford Gonzales, ngunit naaresto ang kasabwat nito na si Jory Abayo Abanyo, 21 anyos, at naligtas ang apat na minor de edad. Nadakip din ang mga drug den maintainer na sina Rodelia de Aquino alias Cheryl, 49 anyos, at si Maria Loreto Odango alias Malu, 59 anyos sa Sitio Mahayahay 2, Barangay Pasil, Cebu City. Maliban sa sospek na si Maria Cristina Sacramento alias Miles, 46 anyos, ay nadakip rin ang dalawang bisita na sina Ronald Gonzaga Maano, 31 anyos, Jesus Vicin Arapul Jr., 37 anyos, sa kabuuan ay nasa 21 pakete ng hinihinalang shabu na may 157 gramo ang nakumpiska sa apat na magkakaibang lugar kahapon na may estimated value na 1,067,600 kasama ang iba't ibang drug paraphernalia at buy bust money. Kasong paglabag sa Article 2 RA 9165 ang kasong isasampa sa mga sospek. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cebu City, Edmond Disola, humahataw. Hataw Balita! Dalawang mangingisda ang pinaghahanap ngayon ng mga otoridad matapos lumubog ang sinasakyan nitong bangka sa Camarines Norte. Maswerte namang nakaligtas ang 10 kasamahan nito. Si Mark Espayos humahataw. Hataw Balita! Kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad ang dalawang mangingisda sa lalawigan ng Camarines Norte matapos lumubog ang sinasakyan nitong bangka sa bahagi ng Kanimog Island nitong gabi ng Lunes, January 16. Batay sa report ng Philippine Coast Guard, kinilala ang mga mangingisda na sina Alex Toyado at Jomar Alcaide na kapwa residente ng Barangay 7 Mercedes, Camarines Norte. Pauwi na umano ang bangka galing sa laot, sakay ang 12 mangingisda nang hampasin ng malalakas na alon dahilan para ito ay lumubog. Bukod sa 2 mangingisdang nawawala, maswerte naman nakalangoy ang 10 iba pa papunta sa baybayin ng Barangay Mambungalon, Mercedes. Maigpit ngayon ang panawagan ng Philippine Coast Guard sa mga mangingisda sa probinsya na iwasan muna ang pumalaot dahil hanggang ngayon ay nakataas pa rin ang gill warning at red rainfall warning sa probinsya. Samantala, 3 namang mangingisda sa Binson ang nirespondihan ng Paracali Police kasama ng Paracali Municipal Disaster Risk Reduction and Management sa kanilang isinagawang rescue operation nitong Martes, January 17. Kinilala ang mga ito na sila Diosdado Mago, Wilfredo de Mesa at Gerald Abay. Ayon sa kanila, matapos na masiraan ng makina ang kanilang sinasakyan di motor na bangka, ay napadpad sila sa Sitio Cabcabin sa Barangay Bagong Bayan dahil sa lakas ng alon at doon naman sila maswerteng nailigtas ng mga otoridad. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Camarines Norte, Mark Espayos, humahataw. Hataw Balita! Nakaranas ng mga pagbaha ang ilang lugar sa Camarines Norte dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan sa probinsya dulot ng low pressure area at northeast monsoon. Si Nika Lotino humahataw. Hataw Balita! Umabot hanggang tuhod ang tubig baha sa ilang mga lugar sa Camarines Norte matapos makaranas ang tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng low pressure area o LPA at hanging amihan o northeast monsoon. Pinaka naapektuhan sa lalawigan ay ang bayan ng Dait kung saan naabot sa 11 barangay ang binaha. Kabilang dito ang mga barangay ng Kubangbang, Magang, Barangay 1 at Barangay 2, Mang Cruz, Gubat, Bagasbas, Dugongan, Pamurangon, San Isidro at Gahonon. Nagsagawa ng rescue operation ng mga otoridad sa ilang barangay, lalo na sa mga residenteng malapit sa ilog dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig baha. Kita sa mga videong ito ang pagsagip ng mga kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRM o Dait sa isang matanda matapos maipit sa loob ng bahay dahil sa hanggang dibdib na tubig. Umapaw din ang tubig sa ilang mga spillway sa probinsya dahilan para hindi ito madaanan ng mga sasakyan. Ngayong araw ay suspendido pa rin ang klase sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan sa probinsya. Kaugnay nito,
Patuloy na namamahagi ng family food box ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng mga pagbaha, lalo na ang mga nasa evacuation center. Tiniyak naman ng ahensya na mayroon silang sapat na family food box na may pamamahagi kung sakaling tatagal pa ang epekto ng LPA sa lalawigan. Yes po, meron po tayo mga preposition na food packs, and once mag-request po ang LGU, marirelease naman po natin yung mga food packs na para sa mga affected nating families. Naka-alerto pa rin ang Provincial Disaster Risk Reduction Office o PDRRMO Cam Norte dahil sa posibleng paglikas ng mga residente na nasa high-risk area. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Camarines Norte, Nika Lutino, humahataw! Hataw Balita! Nag-iwan ng mga bitak sa ilang istruktura at mga paaralan ang nangyaring 5.3 magnitude na lindol sa probinsya ng Camarines Norte kahapon. Si Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita! Nagsagawa ng inisyal na inspeksyon ng mga kawani ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa iniwang pinsala na nangyaring 5.3 magnitude na lindol nitong Martes, January 17 sa lalawigan ng Camarines Norte. Ayon sa PDRRMO, ilang mga paaralan sa bayan ng Vinsons ang nagkaroon ng mga bitak sa pader dahil sa nangyaring pagyanig. Nakapagtala naman ng landslide sa Malaya Road sa bayan ng Labo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito madaanan ng malalaking sasakyan dahil sa mga lupang nakaharang sa kalsada. Isang lalaki naman ang naitalang nasugatan matapos mabagsakan ang bahay nito ng isang malaking puno dahil sa nangyaring lindol. Sa tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, dakong alas 5:57 ng umaga, naitala ang epicenter ng lindol sa Tinaga Island sa bayan ng Vinsons, Cam Norte. Tinawag po natin yun sa PHIVOLCS at kinonfirm natin kung aling fault line or kung aling trench ang gumalaw, at ito po ay kinonfirm po nila na Philippine Trench ang gumalaw na trench po natin nung nakaraang December, at most probably ito pong nangyari po ngayon na lindol ay yung Philippine Trench pa rin po ang nag-originate. Kaugnay nito, matapos ang nangyaring pagyanig kahapon ay agad sinuspindi ng pamahalaang panlalawigan ng pasok sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan. Sinuspindi rin ang pasok sa mga opisina ng gobyerno sa lalawigan. Kahapon 3 aftershocks ang naranasan sa probinsya, kaya naman pinag-iingat ng mga otoridad ang publiko sa posibleng panganib na dulot nito, lalo na sa mga landslide prone area. So basically po, mapanganib po ito kung halimbawa tatamaan tayo ng malakas na lindol. Kapagkat sabi nga natin kanina, yung mga landslide prone areas, maaaring maging triggering factor, lindol. Naramdaman ang pinakamalakas na intensity ng lindol kung saan umabot ito sa magnitude 5 sa bayan ng Daet. Intensity 3 naman ang naramdaman sa mga bayan ng Jose Panganiban, ganun din sa bayan ng Ragay at Iriga City sa Camarines Sur at San Roque, Northern Samar. Intensity 2 naman sa bayan ng Pilicam Sur, Infanta, Gumaca, Mauban, Ginayangan, Mulanay at Alabat sa bayan naman ng Quezon. Samantalang naramdaman naman ang intensity 1 sa malalayong lugar gaya ng Bulacan at Metro Manila. Magpapatuloy ngayong araw ang isinasagawang assessment at inspection ng mga otoridad sa mga public building at facility upang tiyakin ang kaligtasan ng mga residente. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Camarines Norte, Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita! At kami po'y patuloy na nag-aanyaya po sa inyo sa Mass Indoctrination ng MCGI. Day 30 na po tayo. Mamaya pong muli alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time, sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow
ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Zacarias Kapitulo 7, talatang 10. At huwag ninyong pighatiin ang babaeng bao, ni ang ulilaman, ang taga-ibang lupa, ni ang dukhaman. At sino man sa inyo ay huwag mag-isip ng kasamaan sa inyong puso laban sa kanyang kapatid. Yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-18 sa buwan ng Enero 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po sa Diyos at magandang umaga.